5 financial solutions kung gusto mo ng peace of mind. Alam mo, sa totoo lang, lahat naman tayo gusto ng tahimik at maayos na buhay pagdating sa finances. Pero minsan may mga biglang nangyayaring emergencies, sakit, pagkawala ng trabaho na pwedeng makasira ng mga plano natin. Kaya gusto kong i-share sa'yo itong 5 simpleng financial solutions na pwedeng makatulong sa'yo para mas maging handa ka sa mga ganitong sitwasyon dito sa Canada. Una ay ang pagkakaroon ng emergency fund. Kapag may nasira sa bahay, nasiraan ka ng kotse, o bigla kang nawalan ng trabaho, di ba sobrang nakaka-stress yun? Kaya importante na may ipon ka para sa emergency. Marami kasi sa ating mga Pilipino ang hindi ito nakasanayan. Kasi madalas ang iniisip natin yung anong kakainin natin ngayong araw, ano ba yung mga gastusin natin ngayon. Pero paano kung biglang magsara yung kumpanya na pinagtatrabahuhan mo? Paano kung bigla kang ma-layoff? Kung wala kang emergency fund, mangungutang ka sa credit card, mababaon ka sa utang, mas lalo kang mai-stress. Kaya habang may kita ka pa ngayon, kahit paunti-unti, simulan mo nang mag-ipon para sa emergency fund mo. Ang pwede mong gawin ay mag-ipon ka ng about 3 to 6 months of your monthly income dito sa emergency fund. Pangalawa ay ang pagkakaroon ng critical illness or disability insurance. Isa rin sa mga pinaka nakaka-stress ay kapag nagkasakit ka o na-aksidente ka at hindi ka makapagtrabaho. Lalo na kung ikaw ang breadwinner ng family mo. Your income stops but the bills and expenses continues. Hindi sapat na may emergency fund ka lang kasi baka maubos din yan kung mas mahabang recovery period ang kailangan mo. Kaya mahalaga rin na may living benefit ka like critical illness and disability insurance para meron kang income replacement in the event na magkasakit o maaksidente ka. Pangatlo ay ang pagkakaroon ng backup plan or additional income. Darating yung panahon na mapapagod ka na dyan sa 9 to 5 na trabaho mo. Minsan gusto mo na lang ng mas maraming oras sa pamilya mo o gumawa ng bagay na makapagpapasaya sa'yo or magnegosyo. Pero kung wala kang backup plan or extra income, mahirap mag-decide na umalis sa trabaho. Ang tip ko sa'yo, habang may trabaho ka pa ngayon, magsimula ka na ng part-time na negosyo o ibang pagkakakitaan. Hindi yung pag nag-retire ka na, doon ka palang magsisimula. Kasi kung doon ka lang mag-aaral, kung doon ka lang magnenegosyo, baka maubos lang yung retirement money mo. So habang malakas ka pa, habang kaya mo pang matuto, gawin mo na lahat agad yan. Pang-apat ay ang pagkakaroon ng life insurance. Ito yung bagay na sana hindi natin kailangan agad, pero kailangan meron tayo. Kung ikaw ang breadwinner at may umaasa sa'yo, asawa, anak, magulang, dapat handa ka rin sa what if. Paano kung bigla kang mawala? Anong iiwan mo sa kanila? Kung wala kang malaking ipon na pwedeng iwan sa pamilya mo, ang life insurance ang best way para may kapalit ang nawalang income. Kasi income replacement nga ito. Hindi siya gastos. Protection siya para sa mga mahal mo sa buhay. Dati hindi ko rin naiintindihan ang halaga ng life insurance, pero nung natutunan ko ito, doon ko talaga na-realize kung gaano ito ka-importante at lalo na nung personally na experience ko siya, no? Ayaw man natin mangyari ang hindi inaasahan, pero at least may maiiwan tayo sa mga mahal natin sa buhay. Panglima ay ang investment for retirement. Pagdating natin sa pagtanda, ang tanong, may ipon ka ba para sa sarili mo? Dati, normal lang sa mga magulang natin na umasa sa anak, sa pagtanda. Pero ngayon, tayo na ang dapat maghanda para sa sarili natin. Hindi pwedeng pagkatapos ng pag-aaral ng anak, saka ka palang mag-iipon para sa retirement. Kaya habang maaga, mag-invest ka na paunti-unti at tuloy-tuloy. At huwag mong kalimutan ang sarili mo. Oo, magulang ka, pero dapat may inilalaan ka rin para sa future mo. Kung malapit ka na sa retirement at hindi mo pa ito nasusimulan, okay lang. Pwede mo pa rin turuan ang mga anak mo para mabago natin yung cycle. Para hindi puro asa na lang sa iba, sa gobyerno o sa maliit na pensyon na makukuha natin pagdating ng panahon.